Sa gitna ng abalang lungsod ng South Korea, isang dalagang halos hindi lumalabas ng bahay ang biglang nagising dahil sa malakas na busina ng kotse sa ibaba. Napabuntong hininga siya at tumayo. Sa pamamagitan ng maliit na butas sa kartong nakadikit sa bintana ng kanyang apartment, sumilip siya at nakita ang kotse na pinagmumulan ng ingay. Sa tabi nito, naglalakad ang isang estudyanteng tila nasa high school. Mula sa kabilang apartment, isang babaeng naninigarilyo ang nakatingin rin. Nang magtama ang kanilang paningin, ngumiti ang babae. Agad na umatras ang dalaga at isinara ang curtain, tinatapos ang maikling sandaling koneksyon sa labas ng kanyang mundo. Ang babaeng ito ay si Yoon Hap, isang likas na mapag-isa. Ngunit ang kanyang pag-iisa ay hindi lamang dahil sa ugali, dala niya ang isang kakaibang kapangyarihan na matagal na niyang pasan. Nakakakita siya ng tinatawag niyang S-line, isang pulang sinulid na lumalabas mula sa ulo ng bawat tao, nakadugtong sa lahat ng taong nakasama nila ng masyadong malapit. Karamihan sa tao ay may higit sa isang pulang linya, at malinaw na nakikita ni Yoon Hap ang bawat isa. Ngunit ang kapangyarihang ito ay hindi isang biyaya, kundi isang mabigat na sumpa. Maliwanag pa rin sa kanyang alaala ang isang pangyayari noong siya'y bata pa, na nagbago ng kanyang buhay magpakailanman. Nakita niya noon ang maraming pulang linya na lumalabas mula sa ulo ng kanyang ama. Isa roon ay nakakabit sa kanyang ina, ngunit ang iba ay konektado sa ibang tao. Pinakamasakit, may isang linya na diretso sa kanyang tiyahin, patunay ng pagtataksil ng kanyang ama. Isang inosenteng guhit ng bata, na iginuhit niya batay sa nakita, ang naging dahilan para matuklasan ito ng kanyang ina. Ang revelasyon ay nagdulot ng matinding galit at pagkabaliw, na humantong sa malagim na trahedya, sinaksak ng kanyang ina ang ama hanggang sa mapatay. Sa murang edad, isinisi ni Yoon Hap sa sarili ang lahat, dala ang bigat ng pagkakasala. Doon niya napagtanto na ang kanyang kakaibang kakayahan ay isang sumpa na nais niyang mawala habang buhay. Sa kabila ng lahat, maraming beses nang sinubukan ni Yoon Hap na wakasan ang sariling buhay. Ngunit sa bawat pagtatangka, tila ba ang kapalaran, o marahil ang mismong universo, ay ayaw siyang bitawan. Lagi siyang nakaliligtas, kahit na hindi niya maipaliwanag kung paano. Ang paulit-ulit na siklong ito ng kaligtasan, kasabay ng kanyang mapait na nakaraan, ang nagtulak sa kanya na magkaroon ng bagong layunin. Alamin kung bakit umiiral ang mahiwagang pulang mga linya. Hanapin kung sino ang lumikha ng mga ito. Tuklasin kung may iba pang tao na tulad niya, may parehong pasanin at kaalaman. At higit sa lahat, kung paano tuluyang makawala sa sumpang ito. Kinahapunan, ang kapitbahay mula sa tapat, isang babaeng nagngangalang Hiwon, ay kumatok sa pintuan ni Yoon Hap. Masigla itong bumati, malinaw na nais makipagkaibigan bilang bagong lipat sa gusali. Ngunit nanatili si Yoon Hap sa loob, walang balak buksan ang pinto o kahit sagutin ang pagbati. Hindi naman kaagad sumuko si Hiwon. Nagpakilala siya at iniwan sa harap ng pinto ang dalang prutas bilang regalo, saka bumalik sa kanyang apartment na may mahinahong ngiti. Nang masiguro ni Yoon Hap na wala ng tao, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, kinuha ang plastik ng prutas, at maingat na kumain. Samantala, sa isang himpilan ng pulisya, isang lalaki ang bagong pasok sa trabaho. Siya ang parehong nagmamaneho ng kotseng bumusina ng malakas kaninang umaga, ang ingay na gumising kay Yoon Hap. Ang lalaki ay si Ji-wook. Pagpasok niya, sinalubong siya ng kanyang mga kasamahan, may halong pagod at propesyonal na anyo. Ibinahagi niya ang kanyang pag-aalala para sa kanyang pamangkin, ang estudyanteng high school na sinusubukan niyang sunduin kanina, isang dalagang nagngangalang CNA. Si Ji-wook, na kilala sa kanyang kaakit-akit na anyo at natural na karisma, ay may reputasyon bilang babero. Kahit sa trabaho, nagagawa pa rin niyang magbiro sa mga babae, kahit pa ang isa sa kanila ay malapit ng ikasal. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa bubungan ng isang paaralan, nagaganap ang isang malupit na eksena. Isang pangkat na mga bully ang nilalapastangan ng isang tahimik at mahina na estudyante. Dumating ang pinuno ng grupo, si Hae-young, tanda ng isang mop, at sabik na nakisali sa pananakot. Ang kanilang biktima ay walang iba kundi si CNA, ang pamangkin ni Ji-wook. Pinipilit siyang bigyan ng pera ni Hae-young at sa isang nakakatakot na sandali, tinakat siyang itatapon mula sa bubungan kung tumanggi siya. Alam ni CNA na nakasalalay ang kanyang buhay, kaya't wala siyang nagawa kundi sundin ang utos ng mga bully. Maya-maya, sina Ji-wook at ang kanyang kasamahan na si Dong-sik ay abala sa isang mabigat na investigasyon. Isang babae ang napatay sa loob mismo ng kanyang bahay. Habang sinusuri ni Ji-wook ang paligid, napansin niya ang isang bagay na kakaiba, sa kabila ng kaguluhan sa buong bahay, ang silid tulugan ay labis na maayos, para bang may sinadyang naglinis dito ng mabuti. Habang maingat na iniikot ni Ji-wook ang paligid ng krimen, napansin niya ang isang kahon ng pagkain mula sa isang maliit na kainan na hindi kilala. Bigla siyang kinutuban. Maaaring dito magsisimula ang susi, isang bakas na maaaring magturo sa totoong salarin. Maya-maya, dumating ang isa pang investigador dala ang bagong impormasyon. May saksi na nagsabing nakakita siya ng isang lalaking naka-helmet na pumasok sa silid ng biktima noong gabi bago matagpuan ang katawan. Ang lalaki ay mukhang tagapaghatid ng pagkain.
Pinagdugtong ni Jiwook ang mga piraso ng impormasyon at naniwala na ang lalaking ito ay may mahalagang kinalaman sa kaso. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, natuklasan na may nobyo ang biktima, ngunit kamakailan lang silang naghiwalay. Kaagad na inutusan ni Jiwook si Dong-sik na imbestigahan ang dating nobyo bilang posibleng sospek. Kinagabihan, maingat na binuksan ni Hyun-hap ang pinto ng kaunti upang kunin ang mga naihatid na package. Napansin niya ang isang plastik na may lamang sariwang mansanas, regalo ni Hee-won. Dinala niya ito sa loob at habang kumakain ng mansanas, nanood siya ng balita. Doon, biglang napako ang kanyang atensyon. Ang balita ay tungkol sa parehong pagpatay na iniimbestigahan ni Jiwook. Sa background ng footage, may isang lalaking naka-helmet na nakasilip sa likod ng pader, tila nakikinig sa eksena. Kinilabutan si Hyun-hap nang makita ito. Isang pulang S-line lamang ang nakita niya mula sa ulo ng lalaki, isang pambihirang bagay sa mundong puno ng magkakaugnay na linya. Kaagad siyang nakaramdam ng matinding hinala. Ilang sandali pa, nakita niya ang parehong lalaking naka-helmet malapit sa kanilang gusali. Ramdam niya ang panganib. Agad siyang kumuha ng telepono upang tawagan ng pulis, ngunit patay ang baterya. Isinaksak niya ito sa charger habang patuloy na minamasdan ang lalaki. Nakita niyang pumasok ang lalaki sa apartment sa tapat, at sa kanyang pagkabigla, diretsong pumunta ito sa unit ni Hee-won. Nang bumuhay ang telepono, agad niyang tinawagan ng pulisya. Ngunit habang nakamasid mula sa bintana, napansin niyang ligtas si Hee-won. Ang lalaking naka-helmet ay ang kanyang kasintahan. Isang malamig na katotohanan ang bumagsak kay Hyun-hap. Maaari niyang napakusahang mali ang isang inosenteng tao. Ibababa na sana niya ang tawag, ngunit may bumabagabag pa rin sa kanya. Bakit tanging kay Hee-won lamang nakakonekta ang S-line ng lalaki, na para bang yun ang unang pagkakataon nilang nagugnay? Ang pangyayaring ito, na nangyari malapit sa kanya, ay muling bumuhay sa mga lumang sugat at trauma. Kinabukasan, habang dinadala pa ang sakit ng pambubugbog na naranasan niya mula kay Hayang at ng grupo nito, nagpa siya si CNA na huwag pumasok sa paaralan. Ngunit iniisip ni Hayang na sinadya ni CNA ang pagliban dahil hindi pa ito nakakapagbigay ng hinihinging pera. May malupit na ngiti sa kanyang mukha, dumiretso si Hayang sa locker ni CNA, pilit itong binubuksan para maghanap ng pera o anumang bagay na maaari niyang gawing panakot. Sa loob, laking gulat niya nang makakita ng isang simpleng paper bag na naglalaman ng bayang Sheol at isang liham ng pag-ibig. Samantala, umuwi si Jiwook ng araw na yun, nagtataka kung bakit hindi pumasok si CNA sa eskwela. Humingi ito ng pera, at doon niya napansin ang malinaw na pasa sa mukha at katawan ng dalaga. Kaagad siyang nakaramdam ng hinala at pagkabahala. Ngunit tumanggi si CNA na magsalita, mas piniling ikulong ang sarili sa kwarto, tinatago ang sakit na dinadala. Habang naninigarilyo si Jiwook, tumunog ang kanyang telepono. Si Dong-sik ang nasa linya, dala ang mahalagang balita. May tumawag sa pulis tungkol sa lalaking naka-helmet. Binanggit ni Dong-sik na hindi pa nalalabas sa publiko ang impormasyon tungkol sa sospek, kaya't malinaw na ang tumawag ay may nalalaman na hindi karaniwang alam ng iba. Ibinunyag ni Dong-sik na ang tumawag ay mismong kapitbahay ni Jiwook, kaya pinakiusapan siyang personal na puntahan ito. Agad siyang nagtungo sa apartment ni Hyun-hap, kumakatok at pinipindot ang doorbell ng mariin. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, walang tugon, hindi niya alam na naroon mismo si Hyun-hap, tahimik lang sa likod ng pinto. Lumabas ang isang lalaking nakasalamin mula sa itaas, nagsabi kay Jiwook na ang nakatira sa apartment na yun ay isang matinding loner na hindi lumalabas kahit kailan. Pagkaalis ng lalaki, muling kumatok si Jiwook, ngunit nanatiling tahimik ang paligid. Nang akala niyang wala na, dahan-dahan ding binuksan ni Hyun-hap ang pinto, bahagyang nakasilip. Ibinahagi ni Hyun-hap na nakita nga niya ang lalaking naka-helmet na pumasok sa apartment 204 sa tapat, at inakala niyang ito ang salarin. Ngunit kalaunan ay nalaman niyang kasintahan lang ito ng babae at hindi sangkot sa kaso. Nang tanungin ni Jiwook kung bakit siya nasa bahay at hindi sa eskwela, mabilis na isinara ni Hyun-hap ang pinto, tinatapos ang usapan. Pagsapit ng gabi, muling nakita ang lalaking naka-helmet, nakatayo sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok sa gusali sa tapat. Sa halip, pumasok siya mismo sa gusaling tinitirhan ni Hyun-hap. Nang mapansin ito, maingat na sumilip si Hyun-hap sa butas ng pinto. Nagtagpo ang kanilang paningin sa loob ng isang iglap, at tila napansin siya ng lalaki, isang tahimik na pagkilala ang dumaan sa pagitan nila. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, nakaupo mag-isa si CNA, tila may hinihintay, balot ng kaba at katahimikan. Tumunog ang telepono ni CNA, lumabas ang mensahe mula kay Hayang, isang mahigpit na paalala na dapat niyang dalhin ang utang sa paaralan kinabukasan. Habang itinabi ni CNA ang telepono, napansin niya ang isang matandang babae na lumabas mula sa bangko sa tapat ng kalsada. May hawak itong sobra na halatang pan ng pera. Dahil sa matinding pangangailangan, napuno ng tukso ang isip ni CNA. Sinimulan niyang sundan ang matanda, papasok sa isang makipot na eskinita, malinaw ang kanyang balak, agawin ang bag. Ngunit bago siya makalapit, dumaan ang isang grupo ng kalalakihan. Napatigil si CNA at umatras,
agad na iniwan ang plano. Sa dulo ng eskinita, namataan niya ang tatlong pamilyar na mukha, mga binata mula sa kanilang paaralan na siya ring mga nobyo ng mga nambubuli sa kanya. Samantala, sa himpilan ng pulisya, nagpapahinga sina Jiwook at Dong-sik. Isiniwalat ni Dong-sik na natuklasan ng investigasyon ang isa pang posibleng sospek sa kaso ng pagpatay. Napag-alaman na ang biktima ay may nobyong nagngangalang Jungmin, isang teacher sa matematika sa paaralan ni CNA. Dagdag pa rito, si Jungmin ay nakatira sa gusaling nasa tapat lamang ng tirahan ni Jiwook. Isang tila kakaibang koneksyon na nagpataka kay Dong-sik. Nang ipakita niya ang larawan ng lalaki kay Jiwook, napalawak ang mga mata nito sa pagkilala. Siya ang parehong lalaking nakausap niya nung nagpunta siya sa apartment ni Hyun-hap. Nakaramdam si Jiwook na may posibleng mahalagang lead dito, kaya napagpasyahan nilang puntahan agad ang lalaki. Ngunit bago pa sila makaalis, nakatanggap si Jiwook ng tawag. Ipinaliwanag niyang susunod na lang siya at iniwan si Dong-sik na mag-imbestiga mag-isa. Ang tawag na yon ay galing sa ospital. Ang kanyang ama ay nawawala sa kwarto. Mabilis na tumakbo si Jiwook papunta roon, kabado at balisa, gustong malaman ang nangyari. Pagdating niya, sinalubong siya ng balitang hindi mahanap ng mga kawani ang kanyang ama kahit saan. Hindi nakinig si Jiwook sa pag-aalala ng mga nurse. Sinundan niya ang kanyang kutob, at natagpuan ang ama sa balkonahe, nakasampas sa gilid ng bakod, tila handa ng tumalon. Sa isang iglap, nanigas si Jiwook, tila may pumipigil sa kanya, habang pinapanood ang kanyang ama na nasa bingit ng panganib. Sa kabutihang palad, dumating ang grupo ng mga nurse sa tamang oras at nailigtas ang matanda mula sa pagbagsak. Samantala, nakarating na si Dong-sik sa apartment ng sospek. Pinindot niya ang doorbell ngunit walang sumasagot. Sinubukan niyang pihitin ang serador at, sa kanyang gulat, hindi ito nakalock. Maingat siyang pumasok. Tahimik at nakakatindig balahibo ang loob, walang tao sa paligid. Pumasok palalo si Dong-sik sa loob ng apartment at nadiskubre ang isang kwartong buong pinturang pula, nakakabahala at nakakaalarma ang hitsura. Habang tinatawagan niya si Jiwook para ibalita ang nakita, biglang umatake mula sa likod ng sospek na si Jungmin, hawak ang mabigat na metal na pamalo. Pilit na lumaban si Dong-sik, ngunit walang laban sa armadong umaatake at mabilis na natalo. Agad na natarante si Jiwook, napagtantong nasa panganib ang kanyang kasamahan, at dali-daling tumakbo papunta sa lugar. Samantala, nakaupo si Dong-sik na nakatali sa isang upuan, walang magawa. Ang sospek, na si Jungmin, ay nagsuot muli ng helmet at nagtungo sa gusali sa tapat upang makipagkita sa kanyang kasintahan. Mula sa kanyang pwesto, nakita ni Hyun-hap ang paparating na panganib. Habang pinapanood si Jungmin na papunta sa kabilang gusali, ramdam niya sa kanyang kalamnan ang malamig na katiyakan na may mangyayaring masama kay Hiwon. Hindi siya umasa lang sa pagtawag ng pulisya. Sa kabila ng nanginginig na kamay, kinuha niya ang isang kutsilyo at lumabas ng kanyang silid. Habang bumababa ng hagdan, bawat hakbang ay puno ng pangamba at mga alaala ng trauma mula sa nakaraan. Nang tuluyan siyang lumabas ng gusali, bumigay ang kanyang tuhod. Malabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyang nagdilim, at nawalan siya ng malay. Nahulog mula sa kanyang mukha ang suot na salamin na nagtatakip sa kanyang mata laban sa mga S-line. Sa kanyang pagkahulog, lumitaw sa kanyang panaginip ang imahe ng kanyang ina, at kusa niyang iniunat ang kamay dito. Dumating si Jungmin sa harap ni Hiwon, na halatang nagulat sa kanyang presensya. Doon ibinunyag na si Jungmin ay may parehong kakayahan, nakakakita rin siya ng S-line. At nakita niya mismo ang hindi maitatangging katotohanan, ang kanyang kasintahan ay balot ng napakaraming pulang linya, malinong na patunay na nakipag-ugnayan ito sa maraming lalaki bukod sa kanya. Ang revelasyong ito ang naging huling patak para kay Jungmin. Sa matinding galit, sinakal niya si Hiwon, determinadong kitilin ang kanyang buhay. Ngunit sa mismong sandaling yon, nakarating si Hyun-hap, bahagyang nakarecover mula sa takot na bumabalot sa kanya, ngunit nanginginig pa rin ang buong katawan. Nakita siya ni Jungmin, nakatayo, nanginginig, hawak ang kutsilyo. Lumapit ito ng kalmado, may malamig na ngiti, alam niyang hindi magagawang gamitin ni Hyun-hap ang armas na hawak niya. Kinuha niya ang kutsilyo mula sa kanya at, walang pag-aalinlangan, sinaksak si Hyun-hap. Bumagsak ito, duguan sa sahig, habang muling humarap si Jungmin sa kanyang kasintahan, patuloy sa kanyang marahas na balak. Hindi nagtagal, dumating si Jiwook sa eksena. Agad niyang napansin ang salamin ni Hyun-hap na nakahandusay sa lupa, isang senyales na may nangyaring masama. Dali-dali siyang umakyat, tumatakbo, habang malakas ang tibok ng kanyang dibdib. Nadatnan ni Jiwook na bukas ang pinto ng apartment ni Hyun-hap. Pagpasok niya, bumungad ang isang kakaibang tanawin, isang malawak na conspiracy map na may mga tali at larawan, malinaw na palatandaan ng lihim na mundo ni Hyun-hap. Mula sa bintana, tumingin siya sa kalsada at nasalayan ang nakakatindig balahibong eksena. Si Hyun-hap, duguan at nakahandusay sa sahig, habang si Jungmin ay marahas na sinasakal ang kasintahan nito. Mabilis na inilabas ni Jiwook ang kanyang baril, ngunit natigilan, tila may pumipigil sa kanyang daliri sa gatilyo.
Hanggang sa biglang gumalaw si Yoon Hap, gamit ang natitirang lakas upang saksakin si Jungmin sa hita. Sa sandaling sumugod si Jungmin para saksakin si Yoon Hap, pumutok ang baril ni Ji-wook. Tinamaan si Jungmin. Habang humihingal sa huling sandali ng kanyang buhay, narinig ni Yoon Hap ang bulong nito, na nagsisimula ng maglaho ang mga linya. Isang malamig na pagkaunawa ang damapo kay Yoon Hap. Ang tinutukoy ni Jungmin ay ang mga S-line. Dumating ang ambulansya, kasabay ng ingay ng sirena, para dalhin ang mga sugatan. Sa mga oras na yon, nabuo sa isip ni Yoon Hap ang isang mahalagang hinuha. Si Jungmin ay may kakayahan ding makita ang mga linya. Naalala niyang instinct na hinawakan ni Jungmin ang kanyang salamin habang naglalaban, kaya't pinaghinalaan niyang ang salamin na yun ang susi sa kakayahang makita ang S-line. Matapos umalis ang ambulansya, nilapitan siya ni Ji-wook, halatang nag-aalala sa kanyang kalagayan. Nanatiling matatag si Yoon Hap, sinabing ayos lang siya at wala itong dapat ipag-alala. Pag-anyaya ni Ji-wook na sumama sa opisina, dumating si CNA, na tila alam na ang tungkol kay Yoon Hap, isang koneksyong nakakagulat. Kinagabihan, hinarap ni Ji-wook ang kanyang pamangkin tungkol sa pang-aaping dinaranas nito sa eskwela. Ngunit mariing tinanggihan ni CNA ang pakikialam ng kanyang tiyo, sinabing pera lang ang kailangan niya, hindi ang atensyon nito. Bago umalis si Ji-wook, iniwan ni CNA ang nakakagulat na revelasyon, kilala niya si Yoon Hap. Magkaklase sila nung nasa middle school pa sila. Pagsapit ng madaling araw, nakaupo si Yoon Hap sa bubungan, nagmumuni-muni, nang makatanggap ng misteryosong mensahe mula sa hindi kilalang numero. Sinabi ng nagpadala na alam niya ang tungkol sa mga S-line at iniutos na magpunta siya sa eskwela. Kinabukasan, matapos makita ni Hayang ang nakakahiya at personal na love letter sa locker ni CNA, natagpuan ni CNA ang isang walang lamang paper bag sa kanyang desk. Maingat na isinagawa ng mga bully ang plano para ipahiya siya sa harap ng buong klase. Hindi na napigilan ni CNA ang galit at tuluyang bumulwak ang emosyon. Hinablat niya ang liham mula kay Hayang na nagpasiklab ng marahas na away sa pagitan nila. Agad itong napigilan ng kanilang homeroom teacher na si Guy Eugen. Dinala si CNA sa opisina at kinumprante kung bakit siya nagsimula ng gulo. Tahimik na nanatili si CNA at nagpa siyang umuwi na lamang. Bago umalis, sinilip niya ang kanyang locker at doon niya natagpuan ang isang pares ng salamin. Samantala, hinarap ni Ji-wook ang galit na si Dong-sek, na malinaw na hindi natuwa sa pag-iwan sa kanya mag-isa sa investigasyon, na nagresulta pa sa pagkakapalo nito mula sa sospek. Kinumprante ni Dong-sek si Ji-wook tungkol sa mga naging kilos nito. Ipinaliwanag ni Ji-wook na abala siya sa paggawa ng ulat tungkol sa pinakabagong kaso. Kinumpirma ni Dong-sek na patay na ang sospek na si Jungmin at sinabi nitong hindi na kailangan ng karagdagang investigasyon. Ngunit hindi mapakali si Ji-wook dahil nanatili ang kanyang hinala tungkol sa tunay na motibo ni Jungmin para sa pagpatay. Iginiit ni Dong-sek na may kasaysayan ng karahasan si Jungmin laban sa kanyang mga nakarelasyon, dahilan kung bakit siya tinanggal sa dati niyang trabaho bilang teacher. Sa halip na mapawi ang hinala ni Ji-wook, lalo lamang itong nadagdagan. Patuloy siyang nagtataka, bakit pinili ni Jungmin na pumatay makalipas ang 1 taon mula nang siya ay matanggal sa trabaho. Bukod pa rito, madalas marinig si Jungmin na nagsasalita tungkol sa kaligtasan, isang bagay na nakapagtataka dahil hindi naman siya kilalang relihiyoso. Upang mapawi ang kanyang pag-aalinlangan, nagpa siya si Ji-wook na muling imbestigahan ang apartment ni Jungmin. Sa kanyang pag-iisa, nakatuklas siya ng nakakakilabot na detalye. Ang kwartong pinagkakandaduhan kay Dong-sek ay hindi pala kulay pula ang pintura, gaya ng unang inakala. Bagkus, ang buong pader ay nababalutan ng libu-libong pulang linya, nakakalat at bumabalot sa kabuuan ng silid, parang echo ng mga S-line. Samantala, sa kanilang bahay, hindi na nakatiis ang kuryosidad ni Sun-a at sinuot ang salamin na nakuha niya. Sa isang iglap, lumitaw ang kumikislap na pulang linya na nagmumula sa kanyang sariling ulo. Ilang sandali lang, dumating si Ji-wook. Nang suot pa rin ang salamin, nakita ni Sun-a ang nakakagulat na tanawin, daan-daang pulang linya ang nagmumula sa ulo ng kanyang tiyo. Gulat at takot ang bamalat sa kanya. Agad siyang tumakbo palabas ng bahay at doon tuluyang tumama sa kanya ang mapait na katotohanan. Naunawaan niya nang walang pag-aalinlangan kung ano talaga ang kahulugan ng mga linyang yun, isang koneksyon sa pagitan ng 2 taong nagkaroon ng ugnayang sekswal. Sa eskwela, gamit ang bago niyang paningin, nakapansin si Sun-a ng isa pang kakaibang bagay. Ang kanilang homeroom teacher na si Guy Eugene ay walang kahit isang S-line sa ulo. Isang pambihirang bagay para sa isang babaeng kaedad niya, na tila indikasyon na hindi pa ito nagkaroon ng kahit anong karanasan sa pakikipagtalik. Ngunit mas nakakagulat ang sumunod niyang nadiskubre. Ang kanyang bully na si Hayang ay may relasyon pala sa kanilang teacher sa literatura na si Mr. Sung Jin. Sa araw ring yun, matapos matanggap ang mahiwagang mensahe mula sa hindi kilalang numero, nagtungo si Yoon Hap sa eskwela. Sa pagdating niya, naging kaklase siya ni Sun-a, at dahil dito, nabuo ang ugnayan niya kay Hayang. Magsisimula na ang pagkakaugnay ng kanilang mga landas. Samantala, patuloy pa ring iniisip ni Ji-wook si Jungmin. Habang tinitingnan niya ang isang brochure ng eskwelahan kung saan lumabas ang larawan ni Jungmin,
napansin niya ang isang mahalagang detalye. Sa litrato, walang suot na salamin si Jungmin. Ang tila simpleng bagay na ito ay nagbukas ng isa pang tanong sa isip ni Jiwook, paano niya nakikita ang mga S-line? Agad siyang nagtungo sa imbakan ng ebidensya upang hanapin ang salamin ni Jungmin. Ngunit sa kanyang pagdating, nadiskubre niyang nawawala ang salamin. Dahil sa masusing investigasyon, nagtungo si Jiwook sa paaralan ni Sun-a. Nang pumasok siya sa silid ng teacher, napansin siya ni Gayojin, ang homeroom teacher ni Sun-a, bilang isang teacher na may malasakit. Inimbitahan niya si Jiwook upang pag-usapan ang kalagayan ni Sun-a. Ibinunyag ni Gayojin na nahihirapan si Sun-a sa paaralan. Ngunit hindi ganap na naintindihan ni Jiwook ang impormasyon. Nakatuon pa rin ang isip ni Jiwook sa misteryo ni Jungmin. Direktang tinanong niya si Gayojin tungkol kay Jungmin, at kinumpirma nito na kilala niya ito ngunit walang kaalaman sa pinakahuling krimen ni Jungmin. Nang tanungin niya kung nagsuot ba si Jungmin ng salamin, matatag na sinabi ni Gayojin na hindi niya kailanman nakita si Jungmin na may salamin. Kasabay ng usapan nila, muli namang nilusob ni Hiyang at ng kanyang grupo si Sun-a para sa panibagong pambubuli. Agad na hinihingi ni Hiyang ang perang utang sa kanya, ngunit wala pa ring maibigay si Sun-a. Sa pagkakataong ito, may nag-alab na tapang si Sun-a, mahigpit niyang hinawakan ng kamay ni Hiyang na nakataas para hampasin siya at sinabi na hindi siya natatakot. Lumala ang galit ni Hiyang at sinampal siya ng todo si Sun-a hanggang bumagsak ito. Sa isang tensyon-adong sandali, biglang dumating si Hyun-hee at lumapit para ipagtanggol si Sun-a. Walang pag-aatubili, hinawakan niya si Hiyang sa kwelyo at dinala sa gilid ng bubungan. Nilaglag niya ito sa banta na sabay silang babagsak kung hindi titigil ang pambubuli. Nang inig si Hiyang sa takot at naunawaan niyang delikado ang kanyang buhay kaya pumayag na tumigil. Bagamat hindi natuwa si Sun-a sa dramatikong paraan ng pagtulong ni Hyun-hap, labis pa rin siyang nagpapasalamat. Pagkatapos ng pag-uusap kay Gayojin, nagtungo si Jiwook sa lokal na bar malapit sa lugar ng krimen ni Jungmin. Doon, nalaman niya na madalas dito ang sospek. Kinuwento ng bartender na dati ay tahimik lang si Jungmin, umiinom ng mag-isa at umaalis ng walang kasama. Ngunit isang araw, may suot na salamin si Jungmin at nagsimulang magbilang ng mga numero sa hangin. Dahil sa kakaibang kilos na ito, pinagbato siya ng isang galit na customer. Nang gabi, habang nasa bahay na si Sun-a, nakita niya si Hiyang mula sa malayo. Pinili niyang sundan ito dahil sa determinasyong ipagtanggol ang sarili. Nang makita niya si Hiyang na nakikipagkita kay Mr. Songjin sa harap ng Love Hotel, agad siyang kumuha ng mga larawan gamit ang kanyang telepono bilang ebidensya para makapang-blackmail sa bully na ito. Si Sun-a, na may tagumpay ng ngiti, ay agad na ipinadala ang mga larawan kay Hiyang, ipinapakita na hawak niya na ang pinakamalakas na baraha. Ramdam niya ang bagong lakas at kapangyarihan upang lumaban sa kanyang mga nang-aapi. Ngunit hindi natakot si Hiyang kahit kailanman. Alam niyang minor de edad siya kaya ang tunay na mapapahamak ay si Mr. Songjin, hindi siya. Ang kawalang takot ni Hiyang ay nagpasiklab ng bagong tusong ideya sa isip ni Sun-a. Nang hindi niya matakot si Hiyang, nagdesisyon si Sun-a na i-blackmail si Mr. Songjin. Ipinadala niya ang mga litrato kay Mr. Songjin at nagdemand ng 20 milyong won para itago ang kanilang sikreto. Hindi ganap na masama ang kanyang intensyon. Nais niyang makalipat sa sariling bahay mula sa bahay ng kanyang tiyo. Ikinwento niya kay Hyun-hap na sawa na siyang tumira kasama si Jiwook at gustong magkaroon ng sariling buhay. Bigla niyang tinanong si Hyun-hap kung buhay pa ba ang kanyang ina. Hindi sigurado si Hyun-hap dahil matagal na silang hindi nag-uusap ng kanyang ina. Sa gabing yun, ang sinabi ni Sun-a ay may naantig sa puso ni Hyun-hap, naalala niya ang init ng isang pamilya. Mula sa kanyang bintana, pinanood niya ang mga masayang pamilya at naisip kung gaano kasarap ang magkaroon ng ganon. Ngunit kahit sa kanyang pagmumuni-muni, hindi niya maiwasang mapansin ang mga S-line. Napansin niya na sa likod ng mga masayang pamilya, bawat isa ay may lihim na relasyon at pagtataksil. Kinabukasan, tinawag ni Mr. Songjin si Hiyang at tinakat dahil sa mga litrato. Natakot siya na matuklasan ng iba ang kanilang relasyon. Inakusahan niya si Hiyang na nagsabi sa mga kaibigan tungkol sa kanila. Ngunit nanatiling kalmado si Hiyang. Sinabi niyang biktima rin siya at hindi niya sisirain ang kanilang relasyon. Alam niyang si Sun-a ang may gawa nito. Samantala, si Sun-a, na may kakayahang makita ang S-line dahil sa salamin, ay nagkaroon ng kumpiyansa. Tumayo siya para ipaglaban ang sarili, ngunit nagsimulang maging isang bully din. Ibinunyag niya ang isa pang relasyon ng isang teacher. Pinaglaruan pa niya ang isang kasintahan ng kanyang bully bilang paghihiganti. Ang matapang na pagkilos na ito ang nagpasiklab ng galit ni Hiyang. Sa wakas, hinarap ni Hyun-hap si Sun-a at ibinunyag na siya rin ay may kapangyarihang makita ang mga S-line. Nagulat si Sun-a na may kaparehong kakayahan siya. Abangan bukas ang susunod nating upload sa pagpapatuloy ng movie recap ng K-drama hit series na S-line. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.